Yun, magandang araw ulit mga lods. Ito naman ngayon ang gagawin natin is to replace yung transmission speed sensor na kinain yung gearing ng transmission. So yan, pudpud na yan yung gear niya na yung color yellowish na yun. Kinain na yan ng gear dun sa transmission sa loob. So hindi na siya makaikot, kaya hindi na nare-read yung speed. So, naka-order tayo ng aftermarket na same specs, compatible para sa Lancer, sa mga Pizza Pie, sa GSR. So, yan. So, try natin yan kasi buong buo pa yung thread ng gear niya. So, actually, pinalitan to ng surplus na sensor pero ganun din yung nangyari. So, parang hindi siya swak kaya dumudulas, hindi siya nababasa yung speed. So itong ano na to, suntok sa buwan to actually. Kasi titry ko lang, if in case na gumana, okay. If hindi, wala. So yung ano kasi niyan is pag may diferensya na doon sa transmission sa loob, yung gear doon na umiikot, hindi naman pwedeng palitan mo lang yung part na yun. So ang pagkakaalam ko is buong transmission yung papalitan. Yan. So andito yung pin, yung parang pin nya para malak yung switch na yun. Yan yung switch dyan, malak dyan sa may dulo. So yan, yan para at least secured yan dun sa may sensor. So magbo-voice ano lang tayo dito, no, habang ginagawa ko siya kasi actually medyo bukot din siya kung tutuusin, hindi rin madali yung ano niya. So yan, nasalpak ko na yung bago. Ayan, so medyo hindi lang siya pantay yung butas, swak naman siya, medyo may katigasan nga lang, pero kasi nung una hindi siya, parang hindi sumakto sa gear kaya ginawa ko, inikot-ikot ko muna hanggang sa naramdaman ko na parang kumagat yung ilalim. So nung tinulak ko siya sa paloob, patulak yung luma, pumasok na at yun na, salpa. Ibig sabihin nun, salpak na yung mga gears niya, naglapat na. So ayan na, nakabit ko na yung wire na nagsusupply dun sa bagong sensor, nalock ko na rin siya. So ngayon, since na tinatamad akong ilabas yung sasakyan kasi meron pa akong gagawin sa tail light, so nag-decide ako na lagyan muna siya ng jack yung front wheel, dalawa. Ayan, so nilagyan ko muna ng jack yan para maangat ko at for the purpose of ma-test ko yung nilagay kong sensor kung gumagana. So ayan, umiikot yung kabila. Na-explain na yan actually bakit isa lang yung umiikot pero once na nababayan, nagpantay na yung bigat, iikot na rin yung kabila. Ganyan lang talaga yung design niya. So ito is iti-test ko na if gumagana ba siya. So i-gear, naka-gear siya ng first gear. Yan. So since nakaangat siya, walang problema. So primera, tingnan natin kung gumalaw ang speedometer. Okay, so gumalaw na siya. Ayun. Ibig sabihin, ayos, diba? So hindi naman gagalaw yan kung palpak yung gawa natin. So ibig sabihin, swak yung part, tinanggap ng transmission yung part as compatible. So kahit galing siya sa Lazada, gumana naman siya. So ang question na lang dito is gaano katagal siya tatagal. Sana tumagal, di ba? So yan, gumagana na yung speedometer natin. So isang project na naman yung naayos natin dito sa project car natin na to. So ang dami pang restore na kailangan gawin pero at least paunti-unti DIY nagagawa natin. Iwas gastos, walang katapusan. Alright.
Alright, thank you so much sa lahat ng sumusubaybay at nanonood. At yun, trinay ko pala ulit. So, just to make sure na gumagana siya. Yan. So, try ulit, primera. Yan, segunda. Third gear na pala. So, third gear. Ayan. So, mabilis na siya. Actually, feeling ko tama naman yung reading niya eh. Kasi direct to transmission kasi yung yung ano niya, yung ikot. Alright, so ito na yun. So, okay na po. Salamat po sa mga nanonood. Hanggang sa susunod ulit. Bye!